In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Okay, magandang gabi sa lahat. Dito naman tayo uli sa Debaters Convention Group. Kasama natin si Brother Russia, si Brother Ronnie, si Brother Fernando, si Michael, si Juan, si Ernie, si Cisco at si Brother Jomong ng DW. So, ang tema natin na pag-uusapan sa gabi ito ay patutunayan ko na ang Biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Affirmative si Brother Fernando Camacho ng SDA at ang negative ay si Ronnie ng Islam. Okay, both debaters, pag-ready na po kayo para sa orientation ng ating rules sa Debaters Convention Group na ipapahayag ng ating butihing kaibigan na si Russia Vista Dayanan. Go ahead, Brother Russia. Okay, ito yung rules ng DevCon. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago mapaliwanag ang hindi lalampas ng 20 seconds. Yung magbabantay ng 20 seconds dyan ay yung moderator. Number 2, kung walang sagot sa categorical, next question kagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig na affirmative or negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no untrue attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang affirmative dito? Yes, Kap, sumasang-ayon. Okay, sumasang-ayon din ba yung negative dito sa rules? Approve po. Okay, Bro Ross, balik sa'yo. Okay, thank you, Brother Russia, sa orientation ng ating rules sa DevCon. So, para sa mga viewers, ulitin natin ang topiko na pag-uusapan ngayon sa gabing ito ay patutunayan ko na ang Biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Affirmatibo po dito ang SDA na si Fernando Camacho at ang negative side ay si Ronnie ng Islam. So, bibigyan natin ng 15 minutes ang affirmatibo para i-present ang kanyang argument patungkol sa ating topiko. So, Brother Fernando, ready ka na ba sa pag-present? Yes, Kap, ready na? Okay, your time starts now. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kapayapaan po ang ating pong patuloy na layunin na umiral dito po sa pangmagkaibigang debating ito. At siyempre higit sa lahat, ang katagumpayan, kalwalatian, kapurihan ay iniaalay natin sa atin pong Panginoong Diyos. At salamat po sa buong staff, mga kapatid ng Debaters Convention Group, sapagkat nagkaroon muli tayo ng pagkakataon na makapagpahayag ng atin pong pananampalataya sa ganito pong forma ng pangangaral ng Ebanghelyo. Siyempre, salamat din po sa atin pong moderator, sa atin pong timer, kay kapatid na Russia Vista, kay kapatid na Ross George. Magandang gabi po sa inyo. Salamat. At maging sa atin pong mga nakasubaybay
Yan, at itong mga nasa loob ng ating pong platform, kay Ka Michael, kay Sis Pulaku, at kay kapatid na Ernie. At siyempre dyan po sa ating mga comment section, sa mga nakasubaybay ngayon, ay maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lalo na sa ating pong magiging katuwang ng pag-aaral, kapatid na Engineer Ronnie Dolin Albao ng Islam. At sa mga kapatiran pong Islam, magandang gabi po sa inyo. Okay, ang aking pong unang pagtindig o unang haligi na aking pong itatayo, ito pong binabanggit sa Kapitulo 11, talatang 4 ng Ikalawang Korinto. Ang wika po rito sa atin, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sino mang dumarating at mangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Dito po mga kapatid, samantalang aking tinatayuan, tinitindigan o pinatutunayan na ang biblical Jesus ay sang-ayon sa lumang tipan, ay nangahawak tayo sa sinasabi ng Biblia na mayroon ding ibang Jesus na ipinapangaral ang ibang tao. Sa pagkakataong ito, ang aking pong itatayo, hindi po yung ibang Jesus, kundi yung Jesus ng Biblia o yung biblical Jesus. At pinatutunayan ko na siya po ay sang-ayon o kasuwato ng lumang tipan. Ano ho? Ngayon, ito po siguro pauna kong tanong na aabangan kong sasagutin mamaya. Yun ho bang dadalhin ninyo, kapatid na Engineer Ronnie Dolin Albao, na pabalita tungkol dito sa ating pinag-uusapang paksa ukol sa ating Panginoong Hesus? Yan po ba'y Jesus ng Biblia na siyang pinaniniwalaan ng tunay na lingkod ng Diyos? O yang dadalhin ninyo'y ibang Jesus na hindi itinuturo ng mga alagad, na yan ay katuruan ng mga bulaan o di kaya'y mga ligaw na mga ngaral? Yan, pakisagot po mamaya sa panig po ng ating kaibigang Islam para ma-detect natin yung bang dinadala niya ay ibang Jesus o tunay na Jesus ng Biblia. Sapagkat sinasabi sa atin mga kapatid na ang dapat lamang tanggapin yung Jesus ng Biblia, hindi po yung ibang Jesus. Aabangan ko po yan mamaya mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kung ang dadalhin ng isang mga ngaral, sa pagkakataong ito, katulad ng kapatid na Engineer Ronnie Dolin Albao ng Islam, ay Jesus na hindi kumukontra sa lumang tipan, ay masasabi ko nga na tunay ding Jesus yung kanyang ipinangangaral. Pero kung ang kanyang dadalhin at patuloy na paninindiganan hanggang sa pagtatapos ng debating ito, ay yung Jesus na kumukontra sa Biblia, kumukontra sa lumang tipan, tinitiyak na natin sa pagkakataong ito, ibang Jesus ang kanya pong ipinangangaral. Sapagkat ang tunay na Jesus ng Biblia, hindi po kumukontra sa lumang tipan. Ngayon, ikalawang pagpapatotoo o ikalawang haligi na aking itatayo. Ang sabi ng Kapitulo 13 ng Hebreo, ganito ang ating mababasa. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon o magpakailanman. Ano po sabi ng Biblia? Ang atin daw pong Panginoong Jesucristo ay siya rin pong kahapon o nakaraan. Ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Ngayon, sabi pa rito sa isang talata ng ang binasa ko po ang Biblia, babasahin ko naman itong magandang balita Biblia. Si Jesucristo, noong nakaraan ay siya rin kasalukuyan. Ulitin ko po, si Jesucristo noong nakaraan at siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Kaya, ang Jesus po ng Biblia ay nananatili sa kanya pong karakter, nananatili sa kanya pong mga aral. Kaya naniniwala tayo, hindi niya kinukontra ang lumang tipan. Ngayon, ano katunayan ng ating Panginoong Jesucristo
Siya rin yung nakaraan. Siya rin yung kasalukuyan. Siya rin yung hinaharap. Ganito ang sabi sa atin sa Kapitulo 8, talatang 58 ng Aklat ng Juan. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. So dito makikita natin mga kapatid, na sinasabi mismo sa atin ng Biblia, bago pa ipanganak si Abraham, umiiral na siya. Nandoon na siya. Taglay na niya yung terminong, ako nga. Ano po? Yan. Kaya nga sabi, siya yung nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Siya po yung tinutukoy na ako nga, bago pa si Abraham. Ngayon, puntahan natin. Lagpasan natin si Abraham. Pumasok na tayo sa panahon ni Moises. Umiiral ba siya? Ganito sabi sa atin, 3:14 ng Exodo. At sinabi ng Diyos kay Moses. Sino po ang nagsabi? Ang Diyos. Ano po sabi ng Diyos kay Moses? Ako, yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Pareho nilang taglay. Ng luma at bagong tipan, yung terminong ako nga. Kaya sinasabi po sa atin ng Biblia, siya po ang nakaraan. Siya rin ang kasalukuyan, siya rin ang magpakailanman. Ngayon, tuloy natin sa isdos ng Exodus. At ang Diyos na nagsalita kay Moses. Sino po yung Diyos na yon? Yun po yung nagpapakilala sa kanyang ako nga. Na ang sabihin mo anya sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Pagdating dito sa 6:2, itong Diyos na nagsalita kay Moises ang sabi, at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Yung pong nagpapakilalang ako nga, ay nagpakilala rin siya, si Jehovah. Umiiral na sa lumang tipan. At umiiral sa kasalukuyan at magpakailanman. Kaya tama lamang sabihin ng aklat ng Hebreo, si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ngayon, patunayan naman sa atin mamaya ng kapatid na Engineer Ronnie Dolin Albao ng Islam sa kanya pong unang tutol pagtayo ng ating Panginoong Jesucristo o ang Panginoong Jesucristo ng Biblia ay hindi umiral sa lumang tipan. Para masabi natin, hindi siya umiral sa kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tutulan po niya ito sa pamamagitan din ng pagbasa ng Biblia. Sapagkat ang aming usapan, ay patutunayan ko na ang biblical Jesus o biblical Jesus ay sang-ayon sa lumang tipan. Kaya babasa rin po dapat ang ating pong kaibigan na engineer ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi umiiral sa lumang tipan. Aabangan po namin yan mga kapatid. At yan ay hindi pwedeng iwasan sapagkat aabangan po ito ng mga tagapanood natin at tagapakinig. Ngayon, kung ang sa talatang ito, naniniwala kami mga kaibigan, mga kapatid, at sumasampalataya ang Seventh-day Adventist na ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos ay kinikilala rin naming tunay na Diyos katulad ng amin pong mga nabasa na siyang nagtataglay ng mga katangiang siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tandaan po ninyo mga kapatid, kinikilala po natin yan bilang anak ng Diyos. At ang hindi po sumasampalataya, mga kapatid at mga kaibigan, na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Tandaan po ninyo ito. Ang sino mang hindi sumasampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, iyan po ay nasa panig ng kalikuan, mga kapatid. Iyan ay nasa panig ng kasinungalingan. Iyan ay nasa panig ng maling pagpaparatang. Kaya tatandaan po natin, para masabi natin tayo'y tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama, sasampalataya na natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak
ng Diyos. Ano? At ito hihilingin natin sa kanya, mga kapatid. Sa Islam ba, sumasampalataya ba kayo na si Jesus ay anak ng Diyos? Pakisagot din po ulit yung kapatid na engineer Ronnie Dolin Albao ng Islam. Kayo ba ay sumasampalataya rin na si Jesus ay anak ng Diyos? Sapagkat kanya ko tinatanong yan, buo ang aming paninindigan, katulad ng aking nabanggit, at binibigyan ko ng diin na ang hindi sumasampalataya, hindi sumasampalataya ng ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Nasa panig po yan ng kamalian, ng kalikuan, ng kasinungalingan, o nasa panig ng maling pagpaparatang. Yan. Kaya, sagutin po ng ating pong kaibigang Islam, yung pong tanong natin ito, sumasampalataya ba kayo na si Jesus ay anak ng Diyos? Yan, ano? Aabangan ko din po yan. Salamat po. Okay, thank you po. Ngayon, pangatlong haligi na akin pong itatayo, ang ating Panginoong Jesucristo, isinugo ng ating pong Diyos Ama. At mababasa natin yan, Kapitulo 3, talatang 16 ng aklat ng Juan. Na siyang pinakapuso ng Ebanghelyo na hindi kinokontra ng lumang tipan. Ano po wika sa atin? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Arabic Bible, ganito ang ating mababasa. Hindi ako marunong bumasa ng Arabic, pero babasahin ko yung transliteration ng Arabic. Sabi rito, Unto buwan. Tapos pagdating ano po? Sige po, okay. Kala ko, bahala sa maganda. kala ko time na ako. Okay. So dito bakit mababasa natin na iyan na Hedha Onib Allah Aliam Hata Badil Aibni Al-Wahid Likay La Yulakulu Man Yumin Din Bal Takun La Al-Hayat Ala Diyatu. Gusto kong mapansin po ninyo, mga kapatid, no? Yung tumutukoy doon po sa taguring Diyos, yung sapagkat mahal na mahal ng Diyos, ginamit dito sa wikang Arabic ay salitang Allah. Ano ho? Na dahil sa mahal ng Allah, ang sandaigdigan, buong sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang bugtong na anak. Ang layunin, upang ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos. Ano po sasampalataya? Sa anak ng Diyos. Walang iba, kundi yung Jesus ng Biblia o yung Biblical Jesus. Ang sasampalataya dito, sabi po ng Allah, ay hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Ngayon, eto tanong, yun po bang pananampalataya ng Islam? Naniniwala ba kayo na ang Biblical Jesus isinugo ng Allah at dapat sampalatayanan sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya sa kanya? Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin, hindi po Jesus ng Quran, kundi Biblical Jesus. Kaya kung magpapatotoo, huhugutin natin sa Biblia, hindi sa kung ano-anong mga libro. Kasi ang paksa, Biblical Jesus. Ano? Kaya, salamat po ng marami. Maraming salamat. Yun po yung narinig ninyo, ang presentation ng affirmative side ng SDA na si Fernando Camacho, no? So, tutuloy tayo ngayon dito sa kabilang side. Moderator. Side, yes. Ayun. Pakipatalastas muna, Bro Rasha. Gumawa tayo ng bagong room at mailak para walang mag-interrupt sa susunod na magsasalita. Wala yung room creator.
Dito na tayo sa cross-examination. First cross-examination mo. So, bibigay namin sa iyo yung 7 minutes na napag-uusapan para sa cross-examination. So, Brother Ronnie, you may go and start your question. Okay, ang tinutukoy mo bang biblical Jesus, yung Jesus na medyo ginugutom? Opo, kapatid, yung Jesus na ipinakikilala ng Biblia, na nagutom, nagkatawang tao, ipinako sa krus, muling nabuhay. Yan po yung yan po yung aking tinutukoy na biblical Jesus. Kapag hindi po yan ang dadalhin, ay hindi po dapat tanggapin, kundi yung Jesus na nakakita, na subaybayan ng mga alagad. Okay, pangalawang tanong, ito bang Jesus na ito yung nagsasabi na if I bear witness of myself, my witness is not true? Hindi ko po masyadong mahagip yung inyong ibig sabihin, kapatid, ano? Paki-rephrase, Brother Ronnie, paki-rephrase nung tanong. Okay, yung tanong na yon, ito ba ang biblical Jesus na tinutukoy mo na nagsasabi o nagsasalita na if I bear witness of myself, my witness is not true? Ay, oo. Kasi pagkat naniniwala tayo yung kanyang turo galing sa Ama. Ayan, hindi siya nagsasalita ng galang kanyang sarili lamang sa kanyang pagpasugo. Ano po? Ayan, nang isinugo siya, dala-dala niyang aral, yung tinagubilin sa kanya ng Ama. Yan po yung ating pong pinakilala, yung biblical Jesus. Next Itong question. ang biblical Jesus ba na tinutukoy mo, ito yung Jesus na nagsasalita na my Father is greater than I? Yes, kapatid. Opo, yan nga po ang aking, exactly, yan po ang aking pong pinangangaral at pinanindiganan ngayon na yung biblical Jesus na yan ang dapat na ituro. Kapag hindi yan ituturo, ibang Jesus na po. At hindi na dapat yung tanggapin, kapatid na engineer. Okay. Next question. Ito bang biblical Jesus na tinutukoy mo ay nagsasabi na I of my own self, I can do nothing? Opo, yan din po sa kalagayang tao niya, totoo po yan. Kaya nga, kapag hindi biblical Jesus ang tinuturo, ay dapat hindi tanggapin ng tao. Kaya lahat dapat ng pagpapatuto ngayon ayon sa Biblia. Ayan. So, Next question. ang sunod kong katanungan, pag yung sinasabi man ni Jesus, hindi nabago in a period of time dahil sa mga translation, insertion, deletion ng Biblia, yung salita niyang purong-puro, hindi ba nabago, hindi ba na-alter? May pagkakataong nababago kasi ang tawag dyan, translation. Sa pagsasalin, talagang may kahinaan ang bawat lingwahe. Hindi lahat maisalin ng eksakto. Pero titignan natin yung talatang sisitasin po ninyo kung may pagbabago nga ba. Kasi kahit nawala sa atin ang original na pagkakasulat ng Biblia sa wikang Hebreo, Grego. Okay. Next question. Okay. Itong Jesus ba na sinasabi mo, may posibilidad na kukontra siya sa Old Testament, not because na kanyang sinabi yun, but yung ibang tao ay naglagay ng mga salita sa kanyang bibig at kinukontra yung mga Old Testament, Bro Fernan? Naniniwala kami, ayon sa programa ng Diyos, hindi kinontra ng ating Panginoon Kristo ang lumang tipan. At wala tayong mababasa na kinontra niya yung lumang tipan ayon sa programa ng ating pong Panginoong Diyos. Kapatid na engineer. Salamat po. Pag may nakita ba ako mamaya na kahit isa na salungat sa Old Testament, medyo
may posibilidad na magbago na ang perception mo? Wala pa akong nabasa, kapatid. Try po ninyong basahin, pag-aaralan natin. Kung yan pong sinasabi niyo, tunay na nilabag na ng ating Panginoon Kristo ang panuntunan ng lumang tipan. Ano ho? Yan, kasi may mga binabali ang ating Panginoon, hindi yung lumang tipan, kundi yung pananaw ng mga tao. Ay baka basahin po ninyong nabago, pananaw ng tao. Ang tinitindigan ko po rito, yung prinsipyo ng lumang tipan. Next question. Okay. Alam mo ba na kung ang allegation ng isang accused, like for example, premise lang po ito. Like for example, sinabi niya na inosente siya sa crime na binibigay. Tapos, makonsider mo ba na yung accused na yun na nagsasalita na inosente siya, enough na katibayan na siya'y walang kasalanan? So, sa korte Ang po witness natin, sorry. Tuloy po, kala ko tapos na. Sige, sa local court lang po natin. Kasi may mga accused na mga kawatan, may accused na murderer. Pag sinabi ba ng tao na yan, yung accused, sinabi niya na inosente ako, hindi ako pumatay, hindi ako nagnakaw, enough na ba yun na katibayan na siya'y inosente at hindi magnanakaw? Kaya hindi po yan ang aming paninindigan, kapatid na engineer, ano? Kami naniniwala yung biblical Jesus. O kasi makikita natin sa biblical Jesus, mayroon siyang background. At ang magte-testify, yung pong kasulatan, kung siya nga ba ay talagang nagkamali, siya ba talagang nagkasala, hindi siya kung basta lamang mayroon tatayong witness. Next question. Pwede ba nating masabi na in order to prove na nagsisinungaling siya, maibigay natin yung documentary evidence, yung testimonial evidence, and so on and so forth para mapatunayan na talagang nagkamali siya? Okay, no? So, tapos na yung cross-examination ng negative sa ating affirmative, no? So, Brother Russia, meron ka bang shout-out o advertisement na bago natin ituloy? Puro na lang kaguluhan. Mabasa lang ako ng mga comment, bro. Salamat kay Sabi ni Rhea Ching, Grace versus Fernando. Uy, may nagkakahamunan din dito. Grace versus Ronnie ng Islam. Meron silang pambato si Grace. Sabi ni Gif Gonzaga, Yeshua. Yan. Sabi naman ni Grace Barrios, Go Warriors. Sabi ni Loretta Bartolome, dapat kilalanin nila si Jesus, buhay at tagapagligtas. Amen. Sabi naman ni Bert Busser, kung mag-Islam ka para kang nagkipagsinungalingan sa katotohanan. Apelido GS Yari Islam dito. Valerino Pulanco, present to si Benino. Shout out J. Ordinaria, notify. Joey Bares, good evening po sa lahat. Yan lang, bro. ay may katiyakan. Okay, maraming salamat, Brother Russia, no? So, ulitin natin para sa mga viewers, no? Ang topic na pinag-uusapan ngayon dito, patutunayan po na ang biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Affirmative si Brother Ferdinand Camacho, and negative si Ronnie ng Islam. Ano? So, Brother Ronnie, time mo na po para sa presentation mo as negative side. So, bibigyan ka namin ng 15 minutes to present your argument. Brother Ronnie, are you ready? Ready na po. Okay, proceed, Brother Ronnie. Sige, magandang gabi po sa lahat-lahat. Magandang gabi po sa aking katunggali, si Bro Fernan, sa moderator, at saka kay Sir Russia. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. No? So, greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghilait, na may the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Okay, proceed na po ako
sa aming topic. No? Ang role ko ngayon ay to negate by presenting biblical references na si biblical Jesus ay talagang kontra sa teaching ng Old Testament. Okay, proceed na po. Kuha kayo ng ballpen, papel, at record nyo po. Dahil medyo marami-rami siguro ang aking verses na ibibigay sa gabing ito. Ang unang verse na sinasabi ko, itong John 5:37. Now, John 5:37, sinasabi po dito, "And the Father himself which sent me hath borne witness of me, ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape." Dito po ako, dito sa "ye have neither heard his voice." Yung Father daw ni Christ, wala pang may nakadinig sa kanyang busis at any time. Ito po ay talagang kontra sa Old Testament dahil po sa mga verses na ibibigay ko. Like for example, Genesis 3:8, "And they heard the voice of the Lord." Nadinig po nila. Pero sabi ni Christ, no one had heard his voice. So talagang kontra sa mga description, sayings, or declaration ng Old Testament. Ano pa? Dito sa Genesis 3:9, and 3:10, and he said, "I heard the voice in the garden." Sabi ni Adam, nadinig daw niya. Pero sabi ni Jesus, walang may nakadinig. Nakakagulat po mga kapatid. Dito makikita mo talagang kontra siya sa mga declaration ng Old Testament. Dito, anong sabi dito? "Thou heardest his words out of the midst of the fire." Deuteronomy 4:36. Doon kay Moses pa rin ito. Nadinig po ang words doon galing sa apoy. Titingnan po natin sa Tagalog. At iyong narinig ang kanyang mga salita sa gitna ng apoy. So, proceed po tayo. Actually, marami akong verses na nagpapatunay na nadinig ng marami mga friends and relatives. Exodus 20:22. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ganito ang sasabihin sa mga anak ng Israel, "Kayo ay nakakita na ako'y nakiusap sa inyo." Nakiusap ang Panginoon mula sa langit. Nandidinig ba? Of course. Ito talagang, I do not know kung paano ito kukontrahin or ni Brother Fernan. Ang Panginoon ay nagsasalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, Deuteronomy 4:12. At iyong narinig ang tinig mula sa mga salita. Dinig na dinig. Dinig na dinig. 4:33, narinig na ba kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos? Pati mga tao, mga friends and relatives, kita ang nadinig. So much for that. Gusto ko pupunta doon sa nakita ba. Kaya sabi ni Christ, walang heard his voice nor seen his shape. Wala daw, kahit na nakita, wala pa. Pero kung titingnan mo po dito sa mga Old Testament, dito ay makikita na dito sa John muna, John 12:28, New Testament. Ang Ama, luwalhatian mo ang iyong pangalan, dumating na ang isang tinig mula sa langit. May tinig mula sa langit. At nagsasabi, niluwalhati ko na at muli akong luluwalhati. At nadinig. Isang tinig mula sa langit. Ito po mga friends and relatives, napakaklaro naman. Napakaklaro naman na talagang marami ang nakadinig. Ibig sabihin, parang sinungaling po si Jesus dito. No one had heard his voice nor seen his shape. Ito mga friends and relatives. So, ito pa, mahirap ito. Mahirap.
no? Napasinungalingan po itong lahat. Okay, pupunta ako sa isang argumento. Sinasabi dito sa John 4:24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya ay magsisimba ay kinakailangang sumimba sa espiritu at katotohanan. Espiritu daw ang Diyos. Ano pa? Dito sa 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sinasabi dito, walang tao. I do not know kung si Moses, tao ba yan? O ang mga ibang tao ay tao rin. Dito mga friends and relatives. Dito, sa Genesis 32:30, tinawag si Jacob sa pangalan sa dakong yaon na Pinil, sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Kita niya. Ibig sabihin, kontra ang declaration ng Old Testament, kontra si Jesus. Yung Jesus na nasa Biblia, kinukontra po ito. Ano pa nang sinasabi dito? Dito sa Judges 13:22, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang pagkasalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Kita mo? Marami. By the thousand, by the multitudes ang nakakita sa Diyos. Itong siya to. Sa Exodus 24:9. Nang magkasigayoy, sumampa si Moses at si Aaron, si Nadab at si Abihu, at 70 na matanda, at sa 10, at kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Kita pala bro Fernan, kita pala. Ibig sabihin yung sinabi ni Christ, baka sabihin mo naman nilagay yan ng mga tao sa bibig ni Christ. Kanina tinatanong kita sa cross examination, talagang wala daw. Pero 1+1 na yan. 1+1 na presentation. 1+1 na presentation po. Okay, pupunta po tayo sa isa pa. 15 minutes lang naman ito, pero bibigyan po natin. Dito, sa sinasabi ni dito, Exodus, dito sa sinabi ni Jesus, kukontra niyo naman ang Old Testament. Sa sumampal sa inyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag kayong tumanggi, pati ang iyong tunika. Sa English po, parang hindi ako nakaintindi ng Tagalog eh. Unto him that smiteth thee on one cheek, offer also the other. Napaka-kwan naman ito, napaka-harmless. Pag sinuntok ka sa kaliwa, bibigay mo yung kanan mo, or ang kanan, bigay mo kaliwa mo. Salungat po ito. Sa teaching, mga friends and relatives, ng Old Testament. Dito, sabi pa rin ni Christ, Matthew 5:39, but I say unto you, that ye resist not evil. Yung mga evil daw, hindi ka mag-resist. Hindi ka mag-resist, sabi ni Christ. Ayan, sabi nga pag sinuntok ka sa kaliwa, ibigay mo yung tuo mo, and so on, yung kanan mo. Okay, ano ba ang nakasulat doon sa Old Testament na sinabi ko'y kinukontra ni Jesus? Agin siya. Sabi dito, sabi dito sa andali. Okay. Sandali. Ang sinasabi doon, cheeks to cheeks, ibig sabihin, sa ipin sa ipin. Kung papatayin ka, re-react ka accordingly. Ipin sa ipin, pangil sa pangil, so on and so forth. Pero ang kay Christ, iba. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Kabaliktaran po, mga friends and relatives. Okay, punta po tayo. Dahil marami ito eh. 15 minutes is talagang kukulangin. Okay, sabi ni Christ, Matthew 7:7. Ask and it shall be given. Seek and ye shall find.
Knock and ye shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth. Yan ang sabi po ni Christ. Ha? Pero ano ang sa Old Testament? Titingnan mo po ang sa Old Testament. Proverbs 1:28. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they cannot find me. Salungat po, kontra po, yung sinabi ni Christ sa Old Testament. Kaya nga, isa pa lang, sabi ko kanina, baka may isa. Medyo iba na yung perception ni Brother Fernan. Pero ito, bibigyan ko kayo, if given a time, I will give you hundreds, more than hundreds of yung mga teaching ni Christ na against sa Old Testament. Dito, sa isang bersikulo pa, Psalms 18:41. Siya sabi, they cried, but there was none to save him. Mga tao, sabi doon, even unto the Lord, but He answered them not. Yung Panginoon hindi sumasagot sa kanila. Pero sabi ni Jesus, ask and it shall be given. Pag by using His name, you receive it. Kwan po yun. Salungat po sa Old Testament. Jeremiah 7:16. Therefore, pray not for those people, neither lift up cry nor prayers for them. For I will not hear thee. Hindi ko sila pakinggan. Sabi ni Christ, ask and it shall be given, and it shall be heard. Knock and it shall be open. Pero sabi dito sa Old Testament, ang Panginoon, sabi niya, I will not hear thee. Hindi bingi. Na makarinig siya, pero hindi na talaga sa gustong makinig. Salungat po, kabaliktaran. Jeremiah 11:11. Therefore saith the Lord, behold, I'll bring evil upon them which shall not be... Okay. Sabi dito, I will not hearken unto them. Kung sa Tagalog po, sinasabi dito, ngunit hindi ko siya didinggin. Sila yung mga taong humingi. Sabi ng dito sa Jeremiah 11:11, ngunit hindi ko sila didinggin. Sabi ni Christ, ask and ye shall be given, knock and ye shall be open. Pag humingi ka by using the name of Jesus Christ, you will receive it. So dito, hindi ko kayo, hindi sila didinggin. Sabi niya kanina, Jesus is there from the very beginning, before Adam, before Abraham. Is the same yesterday, today, and forever. Parang gano'n na nga yung teaching. Pero ito, hindi siya, ayaw niyang duminig. Mga friends and relatives, sorry lang sa medyo Tagalog kung Pilipit, pero okay lang. Dito, 18, Ezekiel 8:18, sabi dito, gayon may, hindi ko sila didinggin. Kita mo lang, mga friends and relatives, ang Diyos. So, kabaliktaran ang sinasabi dito. Dito sa Micah 3:4, kung magkaganon, magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. So, paano yung ask and it shall be given? Okay. My friends and relatives, talagang mahirap po ito salagin ang mga teaching na to. Maliban na lang kung hindi ka marunong umanawa at medyo matigas ang puso mo, medyo mahirapan tayo dyan. Ito pa, sabi ni Christ, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Ang nanggaling daw sa langit, among umakyat sa langit. Pero mga friends and relatives, salungat naman ito sa declaration ng Old Testament dahil dito sa 2 Kings
2:11, at mangyari na may sila'y papatuloy na nagsasalitaan, at narito napakita ang isang karong apoy at ng kabayong apoy at naghiwalay sa kanila, at si Elias sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Si Elias hindi galing sa langit, pero pumunta sa langit. So sabi ni Christ, ang pupunta lang daw sa langit, yung galing sa langit. Kita mo? Salungat pa rin. Salungat pa rin. Okay. Wala pang 10% ang i-present ko. Sige. Okay, Brother Ronnie, maraming salamat sa presentation mo, ano? So, malinaw namang narinig ang presentation mo ng ating affirmative stand. Sa uulitin para sa mga viewers natin, ang pinag-uusapan dito ay patutunayan ko na ang Biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Affirmative dito ang ating kaibigang SD na si Brother Fernando Camacho, at negative si Ronnie, yung napakinggan natin na ngayon. May umaawit? So, may umaawit? May umaawit? Nandidinig ko? Okay. Bye ko na. Dadako tayo sa cross-examination ay Brother Ferdinand Camacho doon sa ipinahayag ng negative side. So, Brother Ferdinand Camacho, ready na po ba kayo? Yes, kapatid, ready na. Okay, no? So, you may proceed now sa cross-examination, Brother Camacho. Okay po. So, ang una ko pong tanong, kapatid na engineer, ginamit po ninyo yung mga talata na hindi narinig yung boses ng Ama. Ano ho? O hindi na narinig yung boses ng Diyos. Ano ho? Anong? Nang sinabi ho ba yun ng ating Panginoong Jesucristo? Tapos na ba yung kanyang pagbabautismo? Relevant yung tanong dahil lang sinasabi niya, hindi naman related sa... Sandali lang, Brother Ronnie. Malinaw naman yung nilatag mo, binanggit una ni Brother Ferdinand Camacho bago siya nagtanong. Accepted po yung tanong, Brother Ronnie, kasi doon sa umugot, doon sa una mong inilatag. So, proceed sa... paki-rephrase, Brother Ferdinand Camacho sa tanong. Apo. Kasi sila nabanggit ng kapatid na engineer na sinabi ng ating Panginoon, hindi narinig ang tinig ng Diyos. Kaya ang tanong ko po, kailan po sinabi yun? Sa panahon bang siya ay binautismuhan o hindi pa siya nababautismuhan? Nung hindi pa siya nababautismuhan at siyang nababautismuhan na siya. Dahil sinasabi dito, magpakailanman, no, at any time, no one had heard his voice, anytime. Okay. Next question ko po, follow up doon sa akin tanong. Yun ho bang sinabihan niya roon, kasama ba yun doon sa mga taong nakasaksi sa kanyang bautismo? Masyado namang obvious. Ang sinasabi dito, anytime, no man had heard his voice. Moderator's concern, may specification na question doon. So, answer mo na sa specification na answer bago ka magpaliwanag. Okay, paki-rephrase ng tanong, Brother Fernando. Opo. Kasi maliwanag sa sagot na hindi narinig, ano? Ang kaya follow up ko po, yung bang sinasabihan doon na hindi nila narinig ang tinig ng Diyos, ay naruroon din ba sa panahon ng siya ay, o sumaksi rin ba sa panahon ng bautismuhan ng ating Panginoon Jesucristo? Yung mga taong nakadinig sa saksi ng sa bautismo, nakadinig. Nadinig nila. And they heard the voice from above. So nadinig. Ang sabi doon, no one had ever heard his voice. So yung mga tao na yun, nakadinig eh. So ibig sabihin, mali na rin yun. Okay, next question po. Ay, lipat po ako. Binanggit po ninyo yung
sa lumang tipan, nakipag-usap kay Moses. Tanong ko po, sino po ang nakipag-usap na Diyos kay Moises? Yung bang ama o yung anak? Sigurado ako, ama yun eh. Dahil yung anak dumating lang sa panahon ni Maria. Opo. Okay. Next question po. Ano po ang pangalan nung binabanggit ninyong ama na nakipag-usap kay Moises? Mayroong ginagamit diyan na Jehovah, depende sa salin. Mayroong Yahweh, mayroong Lord lang, mayroong God lang. But Jesus was not still there. If Jesus is God, so supposed to be ando na siya. Hindi na siya dapat pinadala pa kung andyan na siya. Next question. Kaya tinatanggap niyo ba na ang kausap ni Moises, taglay yung pagpapakilalang ako nga? Hindi ko nadinig, medyo choppy. Okay. Oo. Tinatanggap niyo ba na yung kausap ni Moises na Diyos o na kanyang nakariringgan ng mga pananalita at nakita, siya po ba yung ako nga? Siya po yung ano? Siya po ba yung ako nga? Ako nga. Siya po ba yung ako nga? Siya yun, pero hindi si Jesus yun. Hindi si Jesus yun. Yun ang Diyos ni Moses. Kung hindi si Jesus yun, sorry. Moderator's concern. Hintayin mo nang matapos yung 20 seconds. Kung hindi naman abutin ng 20 seconds, kung titigil na talaga sa pagsagot ang negative, so pwede kayong pumasok po. Sige, proceed. Thank you. Okay, so may mababasa ka ba sa akin, kapatid na engineer, na yung ako nga ay ikinapit sa Ama? Dahil hindi pa yan, ang verse na yan na ako nga, sa panahon niya ni Moses. Moderator's concern, may specific na tanong, so sagutin muna ng specific bago magpaliwanag, Brother Ronnie. Sige, proceed. Okay. Ano po tugon po ninyo, kapatid na engineer? Okay, so ang tugon ko po, sa panahon niya ni Moses. At si Jesus wala pa dyan. Dahil si Jesus, pinadala lang sa panahon ni Maria. So, ibig sabihin, yung ako nga, ay yung Diyos ni Moses yun, at hindi yan si Jesus. Okay, Mr. Moderator, makikisuyo po. Yes, nakita ko kasi yung diferensya. Yes, nakita ko. Brother Ronnie, nakita ko yung discrepancy ng sagot mo. May specific nga na tanong yung affirmative. Kailangan mong sagutin muna ng specific bago po kayo magpaliwanag. Okay, paki-rephrase ng tanong, Brother Camacho, baka hindi niya masyadong maintindihan. Okay po. Para sa kanya po kasi, yung ako nga ay yung Ama at hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang tanong ko, may mababasa ba siya sa Biblia na yung ako nga ikinapit sa Ama? Word for word, wala. Pero gamitin natin po yung ating utak. Dahil sa panahon niya ni Moses, yung nagsasalita, parang may kumakanta. Ano ba yan? Napaka-disturbing. May Stop the clock po, kung po pwede. Ang dinig mo ba, brother ka? Pinatigil ko na yung anak ko. Pasensya na po sa inyo, no? So, proceed po tayo. Okay, proceed po. Kaya, ang sagot ko po, hindi word for word na ang Ama doon. Pero kung titingnan mo, logically, si Jesus ay andon sa panahon ni Maria. Hindi word for word mababasa na ang Ama. Ang sinasabi doon, yung Diyos yan ni Moses. Dahil nang si Moses ay nagtatanong, sino ba ang sasabihin ko na nagutos sa akin, kay Paraon? Niya ako.
at ako, sabi niya. So, ibig sabihin, Diyos yan ni Moses at hindi yun si Jesus Christ. Next question. Sorry na, Okay. nakamute pala ako. Okay, next question po. Doon po sa John 8:58, tinatanggap niyo ho ba na bago si Abraham ay ang ating Panginoong Jesucristo na sa taguring ako nga? Tinatanggap ko po, lahat tayo'y andon in spiritual form. In spiritual form. Sa physical form, nauna yung spiritual form ni Jesus. Pero kung both in physical form, huli si Jesus kaysa kay Abraham. Next question. Tanggap niyo ho ba sa spiritual form bilang paglilinaw? Taglay ni Kristo yung taguring ako nga sa lumang tipan? Okay, maraming salamat sa cross-examination ng ating affirmative doon sa negative presentation, So, bago tayo dumako sa second round, Brother Rasya, meron ba tayong advertisement o shout out? Mga tao, hindi makontento Okay, kahit magbabasa na sila'y ako ng ilang comment. mayaman Sabi ni at Kim sikat sa Saga mundo. ay sabi ni Grace, dapat sa live debate walang mga pasaway na pagkawin dyan, informal ang debate. Ang kapangyarihan Sabi ni Maricel, shout out moderator. Shout out daw Maricel Moncada ng JW. Shout out sa dyan. Okay, nakikinig din si Jeff Gonzaga. Diyos Ama ang binabanggit sa John 1:18, pero ang Diyos Anak mo ang binabanggit mo na Old Testament. Sabi ni hanap tayo ng kampi ni wala kasing nag-comment na Grace Barriers Lumilipas ang Wizard parang patungo sa kawalan. okay. Ito lang muna bro. Nang hayaan Okay, maraming salamat, Brother Rasya, paalala ulit, nandito tayo sa Debaters Convention. Meron tayong talakayan na ginagawa ngayon sa pagitan ng FDA at ng Islam, na ang topiko natin ay patutunayan ko na ang Biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Of course, affirmative ang FDA, Brother Fernando, and negative si Ronnie ng Islam. So, darako tayo ngayon sa second round, which is the rebuttal portion, So, Brother Ferdinand Camacho, ready ka na ba para sa rebuttal? Yes, kapatid. Okay, proceed sa rebuttal, Brother Ferdinand Camacho. 10 minutes. Okay. So, salamat po ng marami sa inyo, mga kaibigan po dyan po sa tagapamagitan natin at sa ating pong timekeeper. Thank you sa ating pong kausap na engineer. So, dito mga kapatid ay, mayroon ho ba kayong napansin sa deliberation ginawa ng ating pong kausap na si kapatid na engineer Ronnie Dulin Albao ng Islam? Hindi po niya ginalaw lahat ng aking posting itinayo. Ano ibig po sabihin yan? Hindi niya tayo natibag. Diba? Sapagkat matitibag lang tayo kapag kaginiba niya yung poste na atin pong itinayo. At bilang engineer, alam ng kapatid natin yan na mahalaga ang poste sa pagtatayo ng gusali. Kapag ang poste hindi natin giniba, wala kang nagiba. Ang ginawa lamang ng ating pong kausap ay nag-proceed siya sa sarili niyang presentation. Kaya lahat ng kanyang ipinahayag, ang ibig lang sabihin nun, wala siyang ipinantibag sa atin. Kundi dinugtungan lamang niya yung ating pong ipinahayag. Ang problema sa kanyang pagdudugtong, misinterpretation. Wala sa katotohanan. Kaya nakikita natin, yung pang ipinangaral ng Jesus, ibang Jesus. Ibang Jesus.
Ang ginawa lamang niya, pinagkokontra-kontra niya yung mga talata sa Biblia na hindi naman magkakontra. Halimbawa, pinuntahan niya yung hindi narinig, tapos ay nakarinig pagdating sa lumang tipan. In specific ko, binabanggit si Moises. Kanina ko pa binanggit yun, mga kapatid, na ang kausap ni Moises sa bundok ng Sinai ay yung ako nga na hinugot natin sa 8:58 ng aklat ni Juan. Kaya nga dito, nadulas po siya. Mapansin po ninyo. Ano po sabi niya? Yung espiritu umiiral na sa lumang tipan. Inabutan lang ng oras. Sapagkat yung espiritu na yun na tinutukoy nga na umiiral sa lumang tipan, yan po yung ating Panginoong Jesucristo. Napakalino po niya sa talata ng Biblia. Babasahin ko sa wikang English, mga kapatid. Ganito sabi, Truly, truly, I tell you, said Jesus, I have existed before Abraham was born. Kaya tama siya. Umiiral ng espiritu, pero yung katawang lupa ng ating Panginoon, wala pa sa lumang tipan. Sapagkat yan lumitaw lamang sa bagong tipan sa pagkasugo ng Ama sa Anak. Kaya yung tinig na naririnig ni Moses, tinig na yung Diyos na nakakausap ni Moses, Diyos na nakikita ni Moses, yun po ang Diyos na kanyang kausap na ginagamitan o kinakatigan ng salitang ako nga. Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hinahanap natin Ang sabi niya, yung ako daw nga na yan yung Ama. Hinahanap natin yung talata. Napansin niyo ang sagot? Ang daming nilikuan. Wala talagang maisagot na punterya. Bakit? Sapagkat itong ako nga, hindi ipinangukol sa Ama, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya yung binabanggit niya, hindi narinig, hindi lang niya naunawaan, mga kapatid. Kaya sabi niya, nevertheless, hundreds kontrahan, kahit gawin mo pang milyon. Basta biblical Jesus ang pinag-uusapan natin, hindi yan magkukontrahan sa Biblia. Yun nga lang termino, kapatid. Yung biblical Jesus, ano ba ibig sabihin no? Yung Jesus ng Biblia, at kapag kainuri mo, i-analyze mo, yung biblical Jesus, ano ibig sabihin nun? Walang kinukontra yan sa Biblia. Kaya nga biblical Jesus Diba? Nakita natin ibang Jesus, yung kanyang itinatayo. Yan, ngayon. Ano pa? Hindi rin sinagot ng kapatid na Ronnie na ang ating Panginoong Jesucristo, ano ba pagkakilala niya? Yan ba'y Diyos anak? Wala rin siyang sagot. Inaasahan ko sa susunod na kanyang pagtatayo ng paggiba. Sasagutin niya na ito, mga kapatid. Yan. Uulitin ko tanong, ang Islam ba naniniwala o sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos? Sana sagutin po mamaya at wag ulit iwasan, mga kapatid. Ngayon, ginamit ko yung John 3:16, hindi rin niya tinibag. Di po ba? Pahiwatig lamang ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang hinuhulaan, pinupropesiya ng lumang tipan, mga kapatid. At yan ay hindi nangangahulugang sinisira niya Old Testament. Ngayon, sinira ba niya? Tuloy, basa tayo. Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kukontrahin ba ng ating Panginoon Jesus ang lumang tipan? Hindi po. Ang tunay na Jesus ng Biblia, hindi niya kinokontra yung lumang tipan. Kundi naparito siya, hindi para sirain, kundi upang ganapin. Kaya sabi ng ating Panginoon, mawala na langit at lupa. Isang kudlit, tuldok sa kautusan. Hindi mawawala sa anumang paraan. Ay di ibang Jesus talaga yung pinangangaral niya. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Baka may dumating sa inyo, mga ngaral, ibang Jesus. Ay huwag ninyong tatanggapin. Sapagkat ang tunay na Jesus ng Biblia, hindi niya kinokontra kanyang sarili ayon sa programa ng Diyos. Ngayon, ano pa? Ang hindi niya
kinontra sa atin. Oh, napakarami pala. Halos lahat talaga pala, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niya giniba. O ngayon, puntahan ko naman yung iba niya. Oh, nagsinungaling daw ang ating Panginoong Kristo. Ginamit niya yung napakaraming mga talata na tibag na natin. Kasi nagsinungaling daw, sabi ng ating Panginoon, hindi narinig ang tinig, tapos narinig sa kabila, sa lumang tipan. So dito po, wala na ito. Ano ngayon? Tinatanong ko yung bang sinabihan niya doon na hindi ninyo narinig ang tinig. Nakasaksi rin ba sa bautismo niya? Hindi, mga kapatid. Katama lang sabihin niya. Hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o tinig ng Diyos. Bakit? Wala sila sa bautismo eh. Doon sa bautismo may mga nakasaksi, may mga nakarinig eh. Unawain lamang natin ang Biblia, mga kapatid. Time and place must be considered sa pagbabasa ng Biblia. Hindi yung kung makakuha tayo ng talata, itsa na tayo. Mali interpretasyon yan, mga kaibigan. Ano pa? Kapag daw sinampal ka, iharap mo yung kabila. Samantalang sa lumang tipan, dapat ay last 2 minutes. Ngipin sa ngipin. Totoo rin yung mga kapatid. Hindi rin yan magkakontra. Kaya nga sabi ko, ayon sa programa ng Diyos. Ano ba programa ng Diyos? Naparito ang ating Panginoon, hindi para sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano ibig sabihin? Sasalungatin ba niya? Hindi po. Ituturo niya kung paano susundin ng tama ng tao ang kalooban ng Diyos. Yung pong mata sa mata, ngipin sa ngipin, bahagi po yan ng tinatawag na sibilo na hindi na umiiral sa panahon ng bagong tipan. Sapagkat yan ay sibilo ng mga Israelita sa panahon ng lumang tipan. Sa programa ng Diyos, pag dumarating ang panahon, hindi na rin pinaiiral yung sibilo ng Israel doon sa lumang tipan. Dapat natin makita yung programa ng Diyos na yan, mga kapatid. Pag hindi ninyo tinignan yan, maliligaw kayo, mga kaibigan ko, mga kapatid. Ano yun? Doon sa John 3:13, ang sabi roon, walang aakyat sa langit maliban doon sa nanggaling sa langit. Pagkatapos, ipinangkontra niya dito yung sa Ezekiel 2:11 na hindi naman magkakontra. Pagkatapos, yung kanyang binitawan, ang pupunta lang raw sa langit, yung galing sa langit, saan galing? Yung terminong ang pupunta lang sa langit, nandadagdag ng salita ng Diyos. Delikado yan, mga kapatid. Yan. Delikado yan. Yan ay policy of accent, at policy of, tawag doon? Wordplay. Nilalaro mo yung salita ng Diyos. Naglalagay ka ng mga salita ng Diyos sa bibig ng ating Panginoon na hindi naman niya sinabi. Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Tama yan, mga kapatid. Diba? Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit, tama yan. Pero wag mong lalagyan ng lang. Okay, maraming salamat sa rebuttal stand ng ating affirmative side. So, dadako tayo ngayon sa cross-examination ng negative doon sa rebuttal stand ng ating affirmative. Brother Ronnie, ready ka na ba sa cross-examination within 7 minutes? Naka-silent. Brother Ronnie, naka-silent yung mo. Okay, on ng microphone. Ready na po. Okay, so Brother Ronnie, proceed na tayo doon sa cross-examination mo for 7 minutes. Go. Yung sinasabi ba dito nga God is a spirit, si Jesus po ito o yung Ama? Yan po'y tumutukoy po sa Diyos at syempre, ang tinutukoy po dyan, kalikasang Diyos. Wala po dyan tinukoy kung yan ang Ama o yan yung anak, yan ang Holy Spirit. Basta sinasabi dyan, ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga, hindi yan si Christ? Wala pong sinasabi na yan ang, kung sino po yan. Basta tinutukoy dyan, ang Diyos ay Espiritu. Pero si Christ ay hindi Espiritu. Naniniwala kami
bago magkatawang tao ang ating Panginoong Kristo, siya po ay espiritu na umiiral na sa lumang tipan. Pagkaraan ng lumang tipan, pagpasok ng bagong tipan, ayon sa programa ng Diyos, nagkatawang tao ang Diyos. Yan. Yan po tugon natin. Espiritu rin po siya. Hindi ko po tinatanong. Next question. Okay. Next question. Ano bang pagkaunawa mo? No man hath seen God at any time. Opo. Totoo yun. Wala pang nakakita na nakakita sa Diyos kailanman. Tama po yun. Sapagkat hindi namin tinututulan yan na wala pang nakakita sa Diyos Ama kailanman. Kaya ang nakita nila, hindi Diyos Ama. Yan idinidiin ko, ang kausap kasi niya, si Kristo. Yan po ang nakita nila. Kaya nga ang terminong gamit sa kanya, berbo. Sapagkat siya ang tagapagsalita, siya po ang sugo ng Ama. Next question. Next question. No man hath seen God at any time. Si Moses ba ay man? Tama po. Man po siya. Ang kausap niya, hindi po ang Ama, kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa terminong ginagamit ng Diyos na kanyang kausap na ako nga. Ayun. Hindi po nakausap ng, hindi po talaga nila nakita ang Ama, kundi si Kristo, kapatid. Yan, sagot natin dyan. Next question. Kung si Kristo ay ando na, bakit pa siya pinadala kung ando na siya at ano ang trabaho ng Ama sa panahon na yon? Isa-isa lang kapatid ang tanong, Mr. Moderator, para masalo ko lahat. Okay. Moderator's concern. Brother Ernie, paki-rephrase ng tanong. Isa-isa lang, wag mong daladalawahin yung tanong. Rephrase lang. Okay. Ang Diyos, may talata ba na sinasabi na si Jesus ang nakita ni Moses? Meron po. Doon sa Juan 8:58 nabanggit ko, bago si Abraham siya nga. Pinatunayan natin sa lumang tipan sa Exodo na ang kausap ni Moises, yaong ako nga, na hindi pa noon nagpapakilala sa pangalang Jehova. Kaya po ang kausap diyan ni Moises, hindi ang Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po sagot natin diyan. Next question. May verses ba sa Old Testament na sinasabi na yung nakita na dinig ni Moses, ni Abraham, ay si Jesus? Meron po. Meron po. Sa panahon ni Moses, meron po kapatid. Deuteronomy 19. Diyan po sagot natin. 9:26 kapatid. Yan yung talata natin. Si Kristo po yan. Pwede pabasa po? Pwede po. Next question. Okay, moderator's concern muna, Brother Fernando. Ay, sorry. Brother Rasha, paki-stop ng clock sa pagbabasa kasi hindi na ito kasama sa question. Paki-stop ng clock. Okay, Brother Fernando, pakibasa. Okay. Sige po. Ganito po ang wika, Kapitulo 9, talatang 26 ng Deuteronomy. At aking ipinanalangin sa Panginoon at sinasabi, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Yung pangkausap dyan ay ang ating pong Panginoong Jesucristo, kapatid. Okay, proceed sa question, Brother Ronnie. Alin ba dyan? May nabasa ka bang Christ or Jesus doon sa sinabi mong Deuteronomy 9:26 or nagsisinungaling ka lang? Yun hong terminong Jesus, hindi natin mababasa na word for word. Pero malinaw nating nakikita ang kausap dito ni Moses na Diyos ay Diyos na may mana. Sa Biblia,
ang Diyos na may mana na kausap ni Moises, hindi ang Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Iba yung nagpamana, iba naman yung tumanggap ng mana. Ang kausap niya, yung pong Diyos na may mana. Ang ating Panginoong Jesucristo po yan, kapatid. Next question. Okay, tanong. Sa panahon ni Jesus, may babae na si Mary Magdalene pumunta doon na isang adulterous woman. Ano po ang ginawa niya sa adulterous woman? Pinatawad. Sinabing huwag ka nang magkasala. Okay? Ang tanong ko, follow-up question. Sa Old Testament, sinasabi na yung mga nag-commit adultery, batuhin hanggang mamatay. Yan po sa Old Testament. Sa kay Christ ba, ini-implement niya na ang magkasala ng adultery, babatuhin hanggang mamatay, o iba ang solusyon niya? Ganito po ang sagot niya, kapatid. Kung pag nagkasala ka, ikaw ay babatun hanggang sa mamatay, yan po ay bahagi ng civil law sa lumang tipan na hindi na umiiral sa bagong tipan. Kaya yung ating pong ginawa ng ating Panginoon, hindi yung pagkontra sa lumang tipan, kundi naaayon sa programa ng ating pong Panginoon Diyos. Next question. Tanong, Next question. si Jesus ba ang nagsabi noon na yung adulterous, babatuhin? Si Jesus ba? Yun po ay ayon po sa civil law, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, civil law po iyon. Yan. At hindi kinokontra ng ating Panginoon sapagkat hindi na yun umiiral sa bagong tipan. Yan po tugon natin. Okay. So kinontra ni Jesus sa Time. Brother Ronnie, time na po yung cross-examination. Brother Ratio, meron pa ba ng additional advertisement or shout-out? Kung wala na, tuloy natin yung bibigay natin yung oras kay Brother Ronnie para sa counter rebuttal ni Brother Ronnie doon sa mga ipinahayag at sinagot ni Brother Fernando Camacho. Brother Ronnie, ready na po ba kayo? ready na. Okay, you may proceed now sa counter rebuttal mo, Brother Ronnie, for 10 minutes. Go. Ito kanina, nagde-demand si Bro Fernan na sasagutin ko na daw yung first stand niya. Hindi pa sa rebuttal. Ang sa kanya, hindi pala marunong sa stage by stage ng debate. Dahil, supposed to be, mag-first stand muna ako. Bago ko magre-rebut dahil may time ay yung rebuttal at ngayon na yung rebuttal. Gusto niya na magre-rebut ako sa kanya. Pero wala namang dapat rebut. Dahil napaka-basic. Yung sinasabi niya, verily I say unto you, before Abraham was I am. It does not mean na si Jesus ay hindi kumukontra ng Old Testament. Kung si Jesus yun, wala, irrelevant eh. No? Sinabi niya, God said unto Moses, I am that I am. Hindi naman, irrelevant naman yun. Hindi naman sinasabi na si Jesus ay hindi kumukontra ng Old Testament. Wala, irrelevant eh. So, kanina, sa pagtanong ko sa kanya, ano ba ang nangyari? Yung Diyos ba doon na nagbigay na hate, no, na yung fist by against fist o apoy bawat apoy, yung ganun ba? Si Jesus ba yon? Bakit dito ay ibibigay mo na yung chicks mo na kaliwa kung sasampalin ka sa tuo? Sabi niya, hindi daw. Pinufulfill niya daw. I came not to destroy the law, but to fulfill. Saan yung fulfillment dyan?
Dahil sinasabi yan doon na yung talagang crime against crime, kung papatayin mo, papatayin ka rin. Sa kanya iba eh. So, talagang nakikita natin na yung sinasabi niya na Jesus is really sinungaling. Dahil sabi niya, I came not to destroy but to fulfill. Wala siyang pinulfill. Yung kabaliktaran, yung sa sinasabi natin na tanong niya kanina, naniniwala ka ba na si Jesus ay the Son of God? Yung Diyos mo bala nagkaanak? Mayroon ba siyang ovary? Ilang buwan ba na inano niya yung Jesus? Si Mary, anak sa ni Mary. At lahat tayo ay anak ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus? Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Sabi ni Christ, Our Father who art in heaven, Father ka rin yan. Ang Diyos ay hindi nagkaanak. Ano ba ang Diyos, babae? Hindi. That ang anak is a figurative. Ang Diyos sinasabi doon, and the sons of God marry the daughters of men. Maraming anak ang Diyos. God has a son by the tons. Si Jesus lang, Israel, sinasabi doon, Israel is my firstborn. So, yung sinasabi mo naniniwala, we do believe na tayo ay mga anak ng Diyos. Pag kumukontra ka sa Diyos, you are anak ka ng demonyo. That is a figurative. Hindi nanganganak ang Diyos, bro. Hindi nanganganak ang Diyos. Okay. Ngayon, gusto ko lang ipabatid sa kanya. Ang dami kong dito, na sabi dito sa 9:6 ng Isaiah. Sabi dito, for unto us a child is born. Inalagay ko dito the Prince of Peace. Sabi nila, si Christ yun. Hindi, kontra yun sa kay Christ. Dahil sabi ni Christ, think not that I am come to send peace on earth. Huwag kayong mag-isip. I came not to send peace, but sword. Dito sa Luke 12:51. Suppose ye that I came to give peace on earth? I tell you, nay, but rather division. So, hindi yung Prince of Peace. Kung prinsipe ka ng peace, magdadala ka ng division? Kabaliktaran. Dito sa ganun pa rin, Isaiah 9:6, sinasabi, mighty God. Si Christ daw yun. Si Christ daw yun. Ano sabi ni Christ? Kinukontra. Sabi ni Christ, I can of my own self do nothing. Wala akong magagawa. Paano ka maging mighty if you do nothing? Dito sa 5:31, if I bear witness of myself, my witness is not true. Paano ko maging mighty? Mga friends and relatives, wala. Sabi pa ni Jesus, foxes have holes, and the birds have in the air have nest, but the Son of Man hath not where he lay down his head. Wala. Masabi mo, mighty. Ibig sabihin, yung sinasabi mo doon sa Old Testament, na si Jesus yun, kabaliktaran. Hindi po yun. Hindi po yun. Sinabi dito, sa wonderful counselor. Ang tanong ko sa iyo, ano bang wonderful na counsel na binibigay ni Christ? Sample na mga counsel niya. Matthew 8:22. Sabi doon, but Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Is it a wonderful counsel? Pabayaan mo yung patay mo to bury himself? Very crazy. Sabi dito, if any man came to me, hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sister,
even his own life, ye cannot be my disciple. Bro, tanong ko sa iyo, gusto mo maging disciple ni Christ? You will have to hate your father, sabi ni Christ. Hate your mother, hate your sister, brother, even yourself. If you want to be a disciple of Christ, is it a wonderful counsel? Sabi doon, the government shall be put upon his shoulder. Kabaliktaran. Hindi po katotohanan dahil si Christ, sinasabi ni Christ dito, ano ang niya? My kingdom is not of this world. How can a kingdom be put in your shoulder if the kingdom is not of this world? So, ibig sabihin, kakontra niya. Ikaw lang ang nagsasalita kanina. Ikaw lang ang nagsabi. Pero kung sa mga kaso, alam mo, kahit na anong sabihin mo na, pro Old Testament. Pero kung sa mga details na sinasabi ko dito, hindi mo ma-reconcile, kulong ka pa rin, bro. Kahit na sabihin mo, hindi ka nakapatay ng tao, kulong ka pa rin, bro. Dahil dito sinasabi ang mga kabulastugan na sinasabi dito. Ang Quranic Jesus, walang problema. Ang totoong Jesus sa Biblia, walang problema. But this Jesus na nagsasalita against sa Old Testament, this is now the Jesus, the corrupted Jesus of the Bible. So yan yung topic natin. Biblical Jesus is against the Old Testament dahil corrupted na po itong Jesus na to. Hindi na nagsasabi ng totoo, ang kasinungalingan, ang mga kabulastugan, yan ang ginagawa niya. Yung ginagawa niya, yan ang sabi ko sa iyo, if you put something, mga sayings, sa lips ni Christ na hindi niya sinasabi, gagawang sinungaling si Christ. Ang Bible po, ang sisihin mo dito. Yung biblical Jesus portrayed in the Bible because of this mga against the Old Testament na mga believe ni Christ. Sabi dito, all things, sabi dito ni Kristo, all things whatever shall ask prayer and believing ye shall receive. Basta pray ka lang through His name. Pero marami dito sa Old Testament, kung siya pa rin yun, yung Jesus na nagsasalita, hindi ko kayo diringgin. Siya pa rin ba yung Jesus na yon? Siya pa rin ba ang pumatay ng mga tao sa Egypto? Siya ba yung Jesus na through the flood of Noah? Siya ba ang pumapatay sa lahat na yon? Siya ba ang Jesus na pumapatay doon sa mga tao sa Egypt? So, yung Jesus na yun, kung siya yun, dapat ang Jesus ngayon na nung dumating ang Jesus dito through Mary, ganun pa rin dahil sabi mo, pinufulfill niya ang previous, ang Old Testament. Pero hindi siya nagpo-fulfill. May mga iilan lang na pinufulfill niya. But karamihan na sinasabi niya dito ay kontra sa teaching ang mga friends and relatives. Ito, isa pa. 1 minute pa, bro. Okay. Dito, makikita mo daw. Sabi dito kay Christ, ye shall seek me, ye shall not find me. Sabi ni Christ. Pero doon, the moment na maghingi ka sa kanya, pakikinggan ka. Kita mo lang, ang kabaliktaran, ang medyo hindi nagkatugma-tugma kontra sa teaching ng Old Testament. Salamat. Okay, tapos ka na ba, Brother Ronnie?
Okay, okay. Maraming salamat sa presentation ng negative side na si Brother Ronnie ng Islam. So, dadako tayo kung wala ng mga advertisement. Dadako tayo ngayon sa second cross-examination ng affirmative sa present ng negative side for 7 minutes. Brother Ferdinand Camacho, ready ka na ba? Yes, sir. Okay, you may proceed now sa cross-examination. Okay, my first question, kapatid na engineer. Tinatanggap mo ba na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos para sa paglilinaw? In a metaphorical sense, figurative, he is anak. Yes. Okay, salamat. Sinasampalatayanan niyo po ba yon? Yung pagiging anak ng Diyos niya? Figuratively, lahat tayo'y anak ng Diyos pag sumunod tayo sa Diyos. Okay. Next question ko po. Doon po ako sa Wonderful Counselor. Yan, ayun pong binanggit. Yun pong nasa John 11:25. Isa ba yung Wonderful Counselor o not? Ano yung 11:25? Ang sabi rito, sorry. Brother Fernando, paki-elaborate na lang yung dyan, kasi hindi yata kabisado ni Brother Ronnie. Okay, sige, Okay. go. Oo. So, ang tanong ko po rito sa John 11:25, ang sumampalataya, sabi ng ating Panginoon, bagamat siya namatay, ay mabubuhay siya. Ito ba ay Wonderful Counselor? Hindi. Hindi counsel yun. That is a claim. I am. It is not a counsel. It is not Okay. An advice. Yun ho bang pag-a-advise, hindi po ba na ituturing itong pagka-counsel din? Hindi, ang advice is different from counseling. Yung claim. This is a claim. I am the resurrection and the life. This is not an advice. This is a claim. Okay. Lipat muna ako ng tanong. Sa Jeremias 7:16, yung binanggit po ninyo na papatayin ang nag-a-adultery, yun ho bang lalapatan doon ng parusa na hindi didinggin ng Diyos? Hindi didinggin ng Diyos. Yun ba'y katulad rin ng lumapit kay Kristo na mga idolatry na sumunod o nagpasupil sa Kanya? Makasalanan, hindi parehas. Categorically, hindi parehas per se. Pero lahat tayong tao ay may karapatan na mag-follow ng commandments ng God. Pag sinabi ng God na talagang papatayin ka pag nagkasala, dapat papatayin din kung si Jesus ay nag-fulfill ng Old Testament. Okay. So, tanggap nyo ba yung nasa Jeremias 7:16 na mga idolatria? Sila yung mga tao na ayaw magpasupil sa Diyos kaya hindi sila didinggin? Yung mga tao may corresponding penalty pag hindi sila sumunod sa Diyos. I accept. Pag sa panahon ni Christ, yan ay hindi rin sumusunod. If you commit adultery, hindi rin sumusunod. So dapat, ibigay mo rin yung katamang kaparusahan. Okay. Okay. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, si Mary Magdalene na lumapit sa ating pong Panginoong Jesucristo na dati idolatria. Tinatanggap mo ba na siya ay sumuko sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi mo mababasa na nag-ask forgiveness siya. Hindi mo mababasa. Moderator's concern, precise ng question, Brother Ferdinand, kasi hindi yata naunawaan ni Brother Ronnie.
Okay. Tinatanggap mo ba na si Mary na dating idolatria ay sumampalataya sa ating pong Panginoon sa Kristo? Hindi. Dahil dinala nga siya doon, ina-accuse siya na nag-commit adultery. Pag sumasalampataya ka kay Christ, supposed to be, outside ka, hindi ka gumagawa ng anong masama. Next question. Okay, iwanan ko po ulit yan. Balik ako sa ating Panginoon sa Kristo. Siya po ba ay anak ng Diyos o one of a kind or natatangi o bugtong na anak ng Diyos? Hindi siya bugtong na anak dahil ang Diyos ay walang anak. Si Ephraim, sinasabi, Ephraim is my firstborn. Sinasabi doon. Si David, sinasabi, David, you are my begotten son. Kay David, sinabi rin yun. Begotten son. So, si Jesus is not a son. Okay, questions. Okay. Sa inyo bang Quran? Kasi ginamit niyo yung Quran kanina. Binanggit po ninyo yung Quran. Kinikilala ba ninyo? Para ano lang ako? For clarification. Kinikilala din ba na anak ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo? Hindi. Dahil hindi kinikilala na anak. Dahil ang Diyos ay hindi nga nagkaanak. Sinabi doon, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. He begetteth not nor he is begotten. Next question. Okay. Sabi nyo kanina, kinikilala nyo ring anak ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Binanggit nyo naman ngayon sa Quran, hindi siya kinikilala na anak ng Diyos. Alin ang totoo? Ang sagot ko, figuratively, tayong lahat, including Jesus, is the Son of God. Figurative. Pero ang Diyos na tunay, walang ovary, wala siyang vagina, na talagang doon lumabas yung Jesus. Wala siyang, there is no family of God. Next question. Okay. So, next question ko po, kapatid. Ano ho? Nang sabihin ng ating Panginoon, hindi ako naparito para sirain. Time. Okay. Time na daw, sabi ng ating watch timer. So, tapos na yung cross-examination. So, Brother Rasha, bago tayo magtuloy sa huling yugto, meron ba tayong shout-out dyan o mga advertisement? Salamat kay Jesus. Sabi ni Jeff Gonzaga, mali po ang pagkakaintindi. Buhay niya'y inalay. Sabi din ni Dugo niya Rhea Cheng, may laban ng Islam, mahina ang cross ni Fernando. May sense hindi yung maipapantay kahit lahat ng kayamanan. John Ray Punay, wala po kasing silang turo ang Islam sa naging Diyos na Jesus. At wala silang turo kung sino si Yesu Cristo sa wala pa siya isinilang na ganap na tao. Shout out kay Jeff Gonzaga na laging nagko-comment. Napaka-active si Grace Barrios ng ating friend na isang babaeng debater ng Debaters Convention. Nanonood din sila Maricel Moncanda, si Sister Maricel din, isang JW na defender din na nakikipag-debate din sa DevCon. Yun lang bro. Okay, maraming salamat. Ulitin lang natin sa huling yugto natin, ang topic, patutunayan ko na ang Biblical Jesus ay sang-ayon sa Old Testament. Affirmative from SDA, Fernando Camacho, and negative, Ronnie ng Islam. Okay, tuloy tayo sa last conclusive views ng bawat isa. Unahin natin ang sa Islam na si Brother Ronnie. Okay, Brother Ronnie, are you ready for 5 minutes? Okay.
Sinasabi ko na kanina na ang biblical Jesus, output yan kung bakit mayroon siyang kontra sa Old Testament dahil output po yan ng mga innovation, ng mga insertion, ng mga modification ng mga Bible writers. Reason na parang hindi mo na dapat paniwalaan ang Biblia. Dahil si Kristo mismo, si Christ mismo, if you want to learn from me, exposing everything about Christ, ako personally, I love Jesus Christ. Ang Islam ay hindi matatawag na Islam kung hindi kami maniniwala sa Jesus na mightiest messenger of God. Kung hindi kami maniniwala na si Jesus ay siyang sugo ng Diyos. Kung hindi kami maniniwala na si Jesus by the help of His God, gumagawa siya ng mapagaling niya ang mga pilay, ang mga bulag, mapakita niya, and so on and so forth. I love Jesus Christ, but not the way the Bible relate it to us. Sa pagkakakita ko dito, ang Biblia ay talagang was designed actually to destroy the very foundation of God. The basic foundation of the oneness, binigay yung Biblia, was made to destroy the Christians. Reason that maraming denomination ngayon ang iba't ibang doktrina. Dahil because the Bible is corrupted, the Bible actually nagiging happy sila na magkaganito, maraming mga downfall, even yung Lord Jesus Christ ninyo. From the Bible, if you present it logically, kontra-kontra talaga si Christ sa teaching ng Old Testament. Sinabi niya kanina na si Jesus daw ay siya yung I am. Ibig sabihin, siya rin ang pumapatay ng mga tao. Siya din ang nagbigay ng flood kay Noah. Siya din ang nagpatay ng maraming mga kabataan doon. Hindi man lang niya sinalba doon by hanging himself on the cross. Ano ba yung Jesus na yun? Kung tutusin, sabi niya, I of my own self, I can do nothing. Wala daw sa magagawa. Kaya lang, ang mga Christians, pinopromote si Christ. Ang totoong Christ, sinasabi niyan na my Father is greater than I. Pero sabi ng mga antikristo, no! You, Jesus, is God, is our God. Sabi ni Jesus, mabuti pa yung fox have holes, birds have nests. Pero ang anak ng tao, which refers to Him, ay wala. No! You are the creator of this world. Kita mo lang? Sino ang papaniwalaan natin? Si Jesus o yung mga promoter? Yung mga promoter of Jesus Christ? Sabi ni Christ, wala siya magagawa. Binibigyan lang siya ng power niya. All power was given unto me. Binibigyan lang siya. Sabi niyo, kita mo? Powerful na. Kaya nga, ang lahat ng mga power, pag binibigyan ka, hindi ka source of all power. Binibigyan ka lang. So, ito ang nangyayari sa atin. Ito ang nangyayari sa atin. Because of the corrupted Bible, Jesus became kontra sa Old Testament. May debate rin kami nito. Jesus even against Himself. Kita mo lang? So, okay. So, sinasabi ko kanina, sabi niya, for peace si Christ. Pero si Christ, anong sabi niya? Na hindi kuya pumarito para magbigay ng kapayapaan, kundi kaguluhan, division. So sabihin mo, Prince of Peace siya? Ano ba? Logically, gamitin natin yung utak natin. Gamitin natin yung utak natin. Marami akong ditong mga proof na katagang yung Jesus na andyan sa Biblia ay talagang kinukurap ng mga Bible writers. Ang purpose ay to make division among the readers.
So pag bumasa kayo ng Biblia, expect that you will deviate from other. Dahil maraming anggulo. Ibig sa God lang. Mayroong God si Jesus, mayroong si Jesus ay tao lang. Si Jesus is one part of the Trinity because of your Bible. Lahat na hindi sinabi ni Christ, pinapasalita sa Kanya. Kita mo lang? So ito, mga friends and relatives, lahat ng mga nanonood, hindi ko gusto. Actually, kanina ayaw ko na sana ituloy ito. Pero nakiusap si Bro Fernan na tuloy natin. O sige, tuloy natin. Pero salamat naman at medyo okay naman. At friends pa rin kami at lahat-lahat tayo friends. Wala akong how I wish na mayroong second batch pa ito para okay lang, friendly debate, discussion sa lahat-lahat. Okay. Okay, maraming salamat sa conclusive views ng negative side na si Brother Ronnie. So, darako tayo ngayon sa affirmative, no? Sa last stand ng affirmative bago tayo magtapos. So, Brother Ferdinand Camacho, ready ka na ba? Okay, may proceed. Brother Camacho, nakamute yata. Okay, sorry. Okay, so maraming salamat mga kapatid, hindi ko na maisa-isa lahat ng kanyang binanggit, kasi maliit na lamang yung aking time. Pero mapapansin niyo po na ibinabalik niya lang niya sa atin yung nangyari po sa kanya, na lahat ng sinabi ni Kristo, inilalagay lang daw sa bibig ni Kristo. Hindi po tayo may gawa nun, kundi siya lamang din mga kapatid, at nakita nga natin yung ating mga itinayo, yung mga poste na ating pong ipinundar. Hindi po niya nagiba nilayamig, hindi nga po nangyari, kundi nananatili pa rin po tayong nakatayo. Kasi pagkakataong ito mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po ninyo, nasa panig ako ng afirmatibo. Ang tungkulin ko magtayo, hindi ako magigiba, wala namang gigibayin sa kanya na tamang aral ang nasumpungan natin, mali-mali ang kanyang interpretasyon sa Biblia. Nang tanongin niya sa atin, sino yung may mababasa ka ba? Na Jesus sa lumang tipan. Binasa natin yung Deuteronomy 9:26. Ano ginawa ho niya? Iniwan ho niya. Palatandaan. Hindi niya kayang tutulan ng ating Panginoong Kristo ang kausap ng ating po ng patriarkang si Moises. Inaabangan ko na susugan niya Kaya lang nag-alangan siya dahil lilitaw lalo ang katotohanan. Ngayon, sabi niya, si Kristo daw po sinungaling. Hindi po totoo yun mga kapatid. Sabi ng Biblia, unang Pedro 2:22, na si Kristo'y hindi nasumpungan ng daya, o kalikuan, sa kanyang bibig. Hindi sinungaling ang ating Panginoong sa Kristo. Yan ang Jesucristo ng Biblia. Yan ang biblical Christ. Ngayon, ano sabi ng ating kausap? Sinungaling daw si Kristo. Tanong, ibang Jesus ba yung pinapangaral niya? Ibang Jesus yun mga kapatid. Sapagkat ang biblical Jesus, hindi nagsinungaling o nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ngayon, dito palang bagsak na naman siya. Bakit? Ibang Jesus talaga yung pinapangaral niya. Sabi ni Apostol Pablo, pag ibang Jesus yan, huwag din yung tatanggapin. Ngayon, tinanong ko siya, sa Quran ba? Sinasampalatayanan ba na naniniwala ba na si Kristo ay anak ng Diyos? Sabi niya hindi. Pero sabi niya kanina, naniniwala sila. Tignan nga natin. Dito sa Quran, ang babasahin ko po mga kapatid, ay maluwalhating Quran, kahulugan at pagpapaliwanag, isinali sa Pilipino, Abdul Latif Eduardo M. Arceo. Saan yan? Surah 3:55. Hindi ko sana gagamitin to, kaya lang bumanggit siya ng Quran. Kaya sinusundan lang natin. Sabi po rito, at gunutain ng winika ni Allah, O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling. At ikaw ay aking dadalisain sa maling paratang at kisinungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos.
Ang linaw, mga kapatid. O, yung palang hindi naniniwala, si Kristo yung anak ng Diyos. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, hindi yung sinasabi niyang figurative. O, ang hindi daw naniniwala, ay isang sinungaling. O, muling paratang at kisanungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Pakalinaw, o. Ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Diba? Sabi niya wala daw sa Quran. Meron, nabasa natin, diba? Nag-conflict ngayon ang kanyang paniniwala, mga kapatid. Nag-conflict. Ihiramin ko yung talatang ginagamit sa atin, yung talatang ginagamit ng kapatid na, sa Santiago 1:6. Uno, na yun daw, mayroong dalawang akala, mayroong dalawang sagot. Hindi dapat pagkatiwalaan, mga kapatid. Hindi ko nababasa, wala na akong time. Hindi dapat pagkatiwalaan. Yan. Ngayon, kanina, pinanindiganan niya ngayon yung Quranic Jesus. Ang paksa po, Biblical Jesus. Bakit ka magpapatunay sa Quran? Ako ginamit ko lang yung Quran kasi ginamit mo kanina. Kaya yung sarili mong espada, yun din ang pinagamit ko sa'yo. Pero dapat, mga kapatid, dito lumalabas red herring policy, yung ginawa ng kapatid natin kausap. Out of topic, out of na ito. Kasi ang usapan, biblical Jesus, hindi biblical Quran. Pinalilitaw pa niya na ang Biblia maraming corruption. Out of topic na naman. Out of topic na naman. Hindi pinatutunayan dito na ang Biblia ay corrupted or hindi, kundi biblical Jesus. Sayang. Okay, maraming salamat, Burnout sa amin dito. Nag-burnout ba? Burnout dito sa amin. Okay. Magbibigay na lang tayo. Tig 1 minute. Unahin natin si Ronnie ng 1 minute para pagpapasalamat sa ating mga viewers at sa kanino mang gusto mong ipasalamat at i-shout out. Give us Ronnie for 1 minute. Sige, salamat po sa lahat-lahat na nanonood, nakikinig sa aming talakayan. Wish ko lang po na medyo gamitin natin yung utak natin, hindi yung emosyon. Yung baka nagbe-brainwash na po tayo. Nagsabi doon na mali, talagang mali. Hindi yung, kasi yan ang paniniwala ng papa ko Yan ang paniniwala ni bro ko. So, dapat alamin natin yung katotohanan. So, gusto ko lang po. Salamat sa lahat. Okay, tuloy tayo kay Brother Fernando for 1 minute. Nagpapasalamat, Brother Fernando. Yes, opo. Patuloy po ako ng papasalamat sa ating pong buong kawanian dito sa staff ng Debaters Convention Group, sa ating pong moderator, sa ating pong timer, kay kapatid na Rasha, kay kapatid na Josh, kay kapatid na Jessie, at sa ating pong kausap, kapatid na Engineer Ronnie Dulin Albaw ng Islam. At sa ating pong mga nasa comment section, mga kapatid, hangad natin dito na patuloy tayong mapunta sa katotohanan. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ay, maraming salamat, Brother Fernando. So, dito nagtatapos ang ating talakayan. Ibibigay ko ang closing remarks sa ating butihing si Brother Russia Bistrada yan. Go ahead, Russia. Maraming salamat at natapos yung ating debate na matiwasay. Napakaganda. Meron lang tayong announcement ng konti. Bukas ulit, huwag kayong magsawa. 8 p.m. Again, new topic. Brother Fernando Camacho ng SDA versus Ronnie ng Islam. 8 p.m. po. So, meron silang ibang topic na titingnan. So, yes, kapatid na Russia, yes, bro. I'm sorry, hindi ako makakatugon kasi mayroon akong debate bukas, Martes, nakapost na sa akin muna. Matagal na. Yung Church of Christ. Sige lang, pwede namang i-reschedule. Meron tayong debate din sa Thursday. Si Pastor Fernando, si Pastor Ferdinand ng End Time versus Alvin Gitamundo patungkol sa Revelations. Medyo yes, ma'am. Sa gipin meron silang
topic sa Revelation 17, yung woman. Kung sino yung woman doon sa Revelation 17, Pastor Ferdinand versus Alvin Didamundo. So, meron din tayong sa Friday at saka sa Saturday meron din. Ipopost namin sa Debaters Convention group. Meron kaming group doon ang mga next schedule. So, sana ay antabayanan nyo din. So, dito po nagtatapos ang Debaters Convention Live. We're out.